Pitong babala ng Diyos sa mga taong sinungaling. Una, kasuklam-suklam sa Diyos ang kasinungalingan. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at walang kasinungalingan sa Kanya. Ang pagsisinungaling ay isang paglapastangan sa mismong likas niya. Hindi ito isang maliit na pagkakamali lamang, kundi isang kasalanang lubos niyang kinamumuhian. Kapag ang tao ay nagsisinungaling, sinisira niya ang tiwala ng iba at nilalapastangan ang pangalan ng Diyos na dapat nating kinakatawanan. Ang taong matapat ay kinalulugdan ng Diyos sapagkat siya ay lumalakad sa liwanag, ngunit ang sinungaling ay namumuhay sa dilim at pandaraya. Kawikaan 12 verse 22. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang mga sinungaling, ngunit kinalulugdan niya ang mga tapat. Pangalawa, ang sinungaling ay hindi makalalapit sa presensya ng Diyos. Ang Diyos ay banal at marangal. Sa kanyang harapan, walang kasinungalingan ang makatatagal. Ang kasinungalingan ay dumi sa puso na humahadlang sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya't kung nais nating mapalapit sa Kanya, kailangan nating linisin ang ating mga labi at puso mula sa pandaraya. Ang tapat na puso ay mahalaga sa Diyos. Sa ating mga panalangin, relasyon at paglilingkod, hinihingi ng Diyos ang katapatan sapagkat hindi siya nalulugod sa mga mapanlinlang na salita. Awit 101 verses 7. Ang sinungaling ay hindi makapamamalagi sa aking harapan. Ang mapanlinlang ay hindi ko papayagang manatili sa aking bahay. Pangatlo, ang mga sinungaling ay kabilang sa mapapahamak. Isa ito sa pinakamabigat na babala ng Biblia. Ang kasinungalingan ay hindi biro sa paningin ng Diyos. Sa talatang ito, isinama ang mga sinungaling sa mga taong makatatanggap ng walang hanggang kaparusahan. Ang kasinungalingan ay isang palatandaan ng pusong hindi nagsisisi. Ngunit ang magandang balita, kung lalapit tayo kay Jesus, may kapatawaran at pagbabago. Sapagkat siya ang katotohanan at sa kanya lamang tayo maaring mapatawad at mailigtas mula sa ikalawang kamatayan. Pahayag 21 verse 8. At lahat ng sinungaling ang bahagi nila ay sa dagat-dagatang apoy at asupre. Pang-apat, ang kasinungalingan ay magdadala ng kapahamakan. Maaring pansamantalang makalusot ang sinungaling, ngunit darating ang araw na lilitaw ang katotohanan. Ang kasinungalingan ay parang apoy. Mabilis kumalat ngunit unti-unting sinusunog ang nagsimula nito. Ang taong nabubuhay sa kasinungalingan ay nabubuhay sa takot at pag-aalala. Kapag nabunyag ang pandaraya, mawawala ang tiwala, respeto at maging ang mga relasyon. Kaya't sa halip na magdala ng kabutihan, ang kasinungalingan ay nagdudulot ng sarili nitong kapahamakan. Kawikaan 19 verse 9. Ang sinungaling ay mapapahamak at ang saksing sinungaling ay mawawala. Panglima, ang kasinungalingan ay gawa ng dyablo. Ang unang kasinungalingan sa kasaysayan ay mula kay Satanas nang linlangin niya si Eva sa hardin ng Eden. Mula noon, ginagamit niya ang kasinungalingan upang ilayo ang tao sa Diyos. Kaya't bawat kasinungalingan ay hindi lamang simpleng kasinungalingan sa kapwa, kundi pagsunod sa halimbawa ng dyablo. Ang anak ng Diyos ay hindi dapat masangkot dito sapagkat tayo ay tinawag upang mamuhay sa katotohanan at liwanag ni Kristo. 1:8 verse 44. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, ito ay ayon sa kanyang likas sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Pang-anim, kinamumuhian ng Diyos ang dila ng sinungaling. Isa sa 7 bagay na kinamumuhian ng Diyos ay ang dila na ginagamit sa kasinungalingan. Ibig sabihin, ang kasinungalingan ay hindi lamang kasalanan ng isipan, kundi kasalanan ng puso at dila. Ang dila ay may kapangyarihan, maaari itong magdala ng buhay o kamatayan. Kapag ginamit ito sa kasinungalingan, ito'y nagdudulot ng sakit, alitan at pagkawasak ng kapwa. Kaya't nais ng Diyos na gamitin natin ang ating dila upang magpahayag ng katotohanan at pag-ibig. Kawikaan 6 verse 17. Mga matang mapagmataas, dila na nagsisinungaling, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang kasalanan. Pang-7, ang sinungaling ay mawawalan ng tiwala at dangal. Ang matapat na tao ay mapayapa sapagkat alam niyang wala siyang tinatago. Ngunit ang sinungaling ay nabubuhay sa takot, baka mahuli, mabunyag, o mawalan ng tiwala ng iba. Kapag lumabas ang katotohanan, ang sinungaling ay nawawalan ng dangal at tiwala ng lipunan.
Kaya't mas mabuting mamuhay sa katapatan kahit mahirap, sapagkat ang katotohanan ay nagbibigay ng kapayapaan at karangalan sa Diyos. Kawikaan 10 verse 9. Ang lumalakad ng matuwid ay panatag ang loob, ngunit ang lumalakad sa likong landas ay mabubunyag.